5 ghosts caught on tape, lurking in the woods. Imagine being in the woods alone when suddenly you encounter something strange out of a horror movie. What would you do? Sa ganitong sitwasyon naiwan si Robert White nang minsang nakarinig siya ng ingay sa kakahuyan malapit sa kanila. Pumunta siya sa likod ng kanyang bahay kung saan nanggagaling ang ingay when he spotted something unusual na hindi kalayuan sa kanya. Ito ang una niyang naitanong sa sarili niya dahil sa nakita niya. Did I just see a skinwalker? Alright, no lie. I'm on my back porch. I heard something stomping in the woods. Something huge. I stood my ground. I saw your eyes. The eyes were not visible. I couldn't see anything. I had my flashlight on. I couldn't see anything. I'm not that high off the ground, but I'm high enough to where I thought it couldn't attack me until I saw how high its eyes were. There it is. Makikita ang isang slender figure na nakatingin sa kanya. Nakatitig ang mga mapupulang mga mata nito nang bigla na lang itong naglaho. Ikinubli nito ang sarili sa kadiliman ng kakahuyan. Pero hindi basta-basta ang katapangan ni Robert dahil imbes na magtago sa bahay, prinovoke pa niya ang creature. Ayon sa kanya, ito daw ay isang skinwalker. Hindi nagtagal, muli niyang nakita ang nanlilisik na mata ng nasabing entity at nang nawala ito, matidinig ang footsteps sa kakahuyan na mabilis na lumalapit sa kanya. Ngunit sa paglapit ng skinwalker sa kanya, dito na nakat ang video. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang? Pass through. Hindi ordinaryong video ang susunod niyong mapapanood. Ito ay CCTV na kuha sa Indonesia. Walang konteksto na ibinigay tungkol sa video pero hindi kapanipaniwala ang nangyari dito. Naniniwala ba kayo na meron kakayahan ang mga elemento na baguhin ang estado ng isang bagay? Habang tayo ay nabubuhay sa third dimension, sila nga ba ay nabubuhay sa mas mataas na dimension? Isang batang babae ang lumitaw sa camera nang nilapitan nito ang gate sa harapan niya. Hinawi niya ito na parang kurtina at pagkatapos niyang makaraan sa gate, madidinig ang tunog ng bakal na parang nag-latch ang lock nito. Ang nakapagtataka ay kung paano niya namanipula ang metallic gate na parang malambot na bagay. Ilang segundo lang ang lumipas matapos niyang dumaan sa gate. Madidinig ang pagsigaw ng babae sa loob ng bahay. Ang boses ay may tono ng pagkagulat at takot na lalong nagpalalim sa misteryo ng video. Ano sa tingin niyo? Ang batang babae nga ba ay nanggaling sa ibang dimensyon na nagkatawang tao? At paano niyo ipapaliwanag ang nangyari sa gate? Ikaw na ang humusga. Web of Mysteries. Sa video na ito, makikita niyong nagmamadali ang mag-ina sa pagpasok sa kanilang apartment dahil may nakasunod sa kanila. May na-encounter silang stranger na lalaki na medyo may pagka-weirdo ang kilos. Pero ayon sa ina,
Hindi lang pala ang stranger ang weird na nai-record nila. Habang nangyayari ang kakaibang insidente sa lalaki, may iba ding nahagip ang camera. I just called the police. Get out front of my door. I know you heard me. Get out front of my door. This is the last time I'm going to tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! Habang nangyayari ang insidente, hindi napansin ng ina na unti-unti din palang bumukas ang pinto sa apartment sa tapat nila. Ito ay nanatiling bukas ng ilang segundo bago ito kusang magsara muli. Nang mapansin ito ng ina, ito ay lalong nagbigay sa kanya ng kaba. Ilang araw matapos ang insidente, pinuntahan niya ang apartment sa harapan at ipinaliwanag niya kung bakit lalong naging palaisipan sa kanya ang nakuha sa video. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. Look at that. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at it. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? Kung ang pinto sa harapang apartment ay matagal nang nakasara at hindi binubuksan, paanong kusa na lang itong bumukas ng mag-isa? Habang lumalalim ang kanyang pag-iimbestiga, mas lalo siyang nabibigla sa mga nakikita niya. Imbes na sagot ay lalo pang nadadagdagan ang mga katanungan niya. Sa sobrang kakaiba na ng mga nangyayari na pumapalibot sa abandonadong apartment. Pero ang susunod na mangyayari ay mas lalo pang nakakapanindig balahibo. Dito, mas magpi-freak out ka. Kinontak niya ang namamahala sa property para buksan ng apartment. Lalo silang nasindak sa nakita nila. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. Light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. The fuck? What is that? He's over here. Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They have put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like nah, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this shit. But this is real snake skin. Oh my God! Look at this shit. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that shit. Sa loob ng abandonadong apartment, sumalubong sa kanila ang isang tumpok ng mga sapatos ng mga pambata. Ano kaya ang ginagawa nito sa loob ng apartment? Dahil dito, lumakas ang kanilang hinala. Bukod sa mga paranormal events, ang natagpuan nilang mga sapatos ng bata ay dapat na lalo nilang ikabahala. Bago siya tumawag ng pulis, may nakita siya sa tumpok ng mga sapatos na napaisip siya. Naging concern siya sa safety ng mga bata at lalo na sa seguridad ng anak nila. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those
Frozen, Elsa boots, whatever you want to call it. Those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Sa tumpok ng mga sapatos, isang pares ang napansin niya. Dahil ang sapatos na ito ay ang nawawalang sapatos ng kanyang anak. Hindi niya alam kung bakit o paano napunta sa apartment ang sapatos na yon. Pero meron siyang hinala. Malakas ang kutob niya. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to their room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. But my question is, though, why though? They're just putting shoes in the room? Like it just none of this shit makes sense to me right now. Iniisip niya na merong nakatira sa apartment complex ang gumagawa ng malaking misteryo na ito. Sa tingin niya na ang taong yun ay may access sa abandonadong apartment. Ipinakita niya sa property management lahat ng video na nakuha niya. Tinanggal na ng management ang mga sapatos at pinalitan nila ang doorknob ng apartment. Pero sinabihan pa din sila ng namamahala na maging alerto sa paligid nila. Naisip ng ina na maglagay ng patibong para hulihin ang nangunguha ng sapatos sa apartment. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? Put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? A little cheap plant too, but look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Kung sino man nang kukuha ng sapatos na ilalagay niya sa harapan ng apartment, ay ang hinihinala niyang may gawa sa lahat ng mga nangyari. Ganun pa man, lumipas ang 2 araw at walang nangyari, pero pagdating ng 3 araw, matapos niyang ilatag ang patibong, may na-capture ang camera na iba sa kanyang inaasahan. Makikita na ang isa sa iniwan niyang sapatos ay gumalaw na lang mag-isa. Umangat ito ng bahagya bago bumagsak sa harapan ng isa pang sapatos. Bukod doon, nakausap din niya ang babaeng nakita sa video. Ayon sa kanya, siya ay lumabas sa kanyang unit dahil narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Ngunit nang kanyang tignan ang pinagmumulan ng iyak, ito ay nanggagaling sa nasabing abandonadong apartment. Pagbalik niya sa pinto, dito na nangyari ang paggalaw ng sapatos na sobrang nagbigay ng takot sa babae. Dahil sa mga events na to, itinapon na din ng ina ang sapatos. Ang paggalaw nito ay lalo pang nagpalalim sa misteryong nagaganap. Sa huli, nagbigay ng update ang ina na nilagyan na ng lock ng management ang creepy apartment. Okay, y'all, so update. So you can see, property manager came and put a lock on the door. And whoever was in there, the fuck? Just, oh shit. Habang binivideo niya ang lock na nilagay sa apartment,
Bigla na lang din gumalaw ang kabilang apartment door na matagal na din abandonado. Bumukas ito ng mag-isa at nang lapitan niya ang pinto, ito ay bigla na lang ding sumara sa mismong harap niya. Wala nang update pa tungkol dito, pero everything that happened was a cycle of strange events. Half-Body. Ito ay isa na namang video na nanggaling sa Indonesia. Makikita na 2 set ng CCTV camera ang nakatutok sa harapan ng kanilang bahay. Sa video, may lalaki na chill lang na nagyoyosi ang nasa garahe. Ilang sandali lang may na-capture silang kakaibang ganap. Ito ang nangyari. Makikita sa video ang pagdaan ng isang pares ng legs na naglalakad sa kalsada. Wala itong upper body. Ito ay nakita ng lalaki pero chill pa din siya sa nakita niya. Pero ang hindi ko maipaliwanag, paanong sa parehong CCTV footage, parehas na kalahati lang ng katawan ang nakuha. Pwede mong sabihing glitch lang ito kung nangyari lang ito sa isang camera, pero parehong-pareho ang lumabas sa 2 camera. Nang mapansin ito ng kasamahan ng lalaki, hinabol pa nito ng tingin ang walking lower body at kitang-kita sa mukha nito ang pagtataka sa kung ano ang nakita niya. And to make the video even harder to debunk, ilang sandali lang din may dumaan na lalaki ang naglalakad sa kabilang direksyon, pero kahit na kulay berde din ang suot nito na nagbe-blend sa background, madidistinguish mo pa din ang buong katawan ng lalaki. So, ano ang nakuha nila sa camera? Not so friendly ghost. Kakatapos lang maglinis ng kwarto ng ina ng baby sa video ng gabi na yun. Inayos niya ang mga baby bottles at iba pa ang hindi niya alam. Habang siya ay abala sa ginagawa niyang pagliligpit, may kakaibang nagaganap na din pala ang nangyayari sa paligid ng kanyang anak. Iniwan sandali ng ina ang bata at habang nanonood ang bata, marahan itong napatingin sa likod niya. Makikita na lang ang pagbagsak ng glue stem na nilagay sa loob ng bote malapit sa paa niya. Nang pulutin ito ng bata, maririnig ang pagbato ng bote sa kanya at ito ay makikitang bumagsak sa labas lamang ng crib sa harapan mismo ng bata. Napatingin muli ang bata sa likuran niya kung nasaan ang dressing room, na ayon sa ina ay kung saan nakalagay ang bote at blue stem na ibinato sa bata.
nang bigla na lang nag-blow ng kiss ang bata sa kung anong nakita niya. Nagulat na lang ang ina nang matagpuan niya ang anak niya na hawak na ang blue stem at ang botelya malapit sa bata. Nagbigay siya ng update sa layout ng kanilang kwarto matapos ng nangyari. Okay, so this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So there's a little dresser, and then over there, in there is where the dressing room is, which is where the bottles were, where I put everything before I went downstairs to take everything out. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Hindi pa din niya maipaliwanag ang nangyari. Ano sa tingin niyo ang may kagagawan ng pagbato ng mga gamit sa bata? Sa huli, nasa inyo pa din ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Salamat sa panunood at kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga videos. Paano? See ya! Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.